hanggang ngayon kung ano ang real score sa basketballistang si Kai Sotto at sa aktres na si Rere Madrid. Mga kapatrol, ilang mga NBA scouts na ang nakaabang sa Olympic qualifying tournament upang maghanap ng potential player na pwede nilang dadalhin sa NBA. At siguradong isa si Kai Sotto sa mga players na tutukan ng mga NBA teams. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. At panoorin until the end of this video dahil meron kaming shoutout at baka isa ang comment nyo sa aming mababasa. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Puspusan na ngayon ang pagpapalakas ng katawan ni Kai in preparation para sa Olympic qualifying tournament na gaganapin sa Latvia. Well, bakit nga ba mahalaga ang Olympic qualifying tournament? Napakahalaga nito dahil ang mananalo dito ay mag-qualify sa Paris Olympics na kung saan lahat ng mga premier players are expected to participate. Kaya grabe ang training na ginagawa ngayon ni Kai upang masiguro ang 100% success niya sa Olympic qualifying tournament versus NBA players ng Latvia at Georgia. Sa ngayon ay mas bumigat pa si Kai at mukhang isang mas malaking Kai Sotto ang makikita natin sa gilas. After 1 month of straight workout dito sa Pinas, ay siguradong mas malakas na Kai ang ating makikita sa Latvia. Kailangan kasi ni Kai ang matinding lakas considering na napakalaki ng mga katawan ng taga Latvia at Georgia. Kaya it is imperative for Kai to bulk up dahil ito ang kanyang kulang. And for the first time, masusubukan ang newfound power and strength ni Kai versus sa mga naglalakihang mama ng Latvia at Georgia. Napakalaki kasi ng mga katawan ng mga makakatapat ni Kai, kaya kailangan talaga niyang magpalaki ng katawan upang kakayanin niya ang matinding banggaan at tulakan sa ilalim. Pero in terms of skills, ay hands down, malaki ang advantage ni Kai as his skills is comparable kay All-Star big man Kristaps Porzingis na sa unang pagkakataon ay makakatapat na niya. And in the event na impressive ang maipakita ni Kai sa Olympic qualifying tournament and at best, madadala niya ang gilas sa Olympics, ay ito na ang panahon na magkakandara pa ang mga NBA teams na kukunin si Kai at bibigyan siya ng isang guaranteed contract. Sa NBA, baka naman. At eto na ang hinihintay niyo mga kapatrol. Shout out, Francis Mercado, WX2QE. Good luck Kai, go go go! My family and I are always supporting you. Kahit mag-NBA ka o hindi, we will always be proud of you. Since 13 years old ka pa, humahanga na mga anak ko sa iyong galing. Never give up. Enjoy your stay here in the Philippines and train with your very best. Galingan mo para sa gilas. Puso. Shout out Marcelino Capuyon 7055. I believe Kai will make to the NBA this year. I advise Kai to show humbleness always in the court because he will be most loved or remembered not by his performance but by his character inside the court. Shout out Rodrigo Maluping 6959. Kai, kaya mo yang si Porzingis, talo mo yan. Mas bilib ako sa'yo, kailangan lang tiwala sa sarili. Shout out Benito Biron 4776. Magaling naman talaga si Kai, dapat lang priority niya ang NBA at gilas, go idol. At balitang NBA naman, Drew Holiday, gigil isukbit ang ika-2 corona.
Kampiyon si Jrue Holiday noong 2021 kasama sina Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton at Brook Lopez sa Milwaukee Bucks. At balik sa NBA Finals si Jrue Holiday, suot na ang mas matingkad na green ng Boston Celtics. Sa core ni na Jason Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Derrick White at Jrue Holiday ay hahabulin ng Boston Celtics ang mailap na NBA record 18th banner laban sa Dallas Mavericks. At ang Game 1 ay sa June 7 na. Kina Jason Tatum at Jaylen Brown umiikot ang bulto ng opensa ng Boston Celtics, pero solido ang kontribusyon ni Jrue Holiday sa postseason. Sa East Finals kontra Indiana Pacers, nag-average siya ng 18.5 points, 7 rebounds, 5.8 assists, 1.5 steals. At sa steal niya sa final minutes sa Game 3, ay binawi ng Boston Celtics ang panalo at naihulma ang series win. Isipin lang na noong September, ipinain ng Milwaukee Bucks si Jrue Holiday para makuha si Damian Lillard sa Trailblazers. Nakalimang araw lang sa Portland Trailblazers si Jrue Holiday. Hindi pa halos nasusukatan ng jersey, ay nakatanggap ng tawag na ibabato na siya sa Boston Celtics. Noong April, pumirma si Jrue Holiday ng 4-year, $134.4 million extension para manatili siya sa Boston Celtics hanggang 2027-28 season. Once I got here, or even once I knew I was getting traded here, this was a part of what I wanted, what I envisioned. I want to be here. I want to win multiple rings. Deklarasyon ni Jrue Holiday matapos pirmahan niya ang extension. At ang pagpigil kay Kyrie Irving ay hindi basta-basta. Ngunit maaring magamit ni Jrue Holiday ang isang simpleng paraan habang sinusubukan na gawin ito sa NBA Finals. Pray, pabiro na sabi ng Boston Celtics guard nang tanungin kung ano ang plano niya para mapigilan ang playmaker ng Dallas Mavericks. Nagtagumpay si Kyrie Irving bilang kaduo ni Luka Doncic sa backcourt at kamakailan lang ay nagpakitang gilas sa Western Conference Finals. Nag-average siya ng 27 points, 4.6 assists, 3.6 rebounds, habang may 49% from the field and 37.5% from deep in the 5-game win over the Minnesota Timberwolves. Ang 8-time All-Star ay merong best handles in the history of the NBA at imposibleng pigilan kapag ito ay humahampas sa basket. Meron ding itong karanasan sa pagtatagumpay sa entablado na ito at pinatunayan ang kanyang galing sa huling sandali ng laro ng Game 7 ng 2016 NBA Finals bilang kasapi ng Cleveland Cavaliers. Sa kabila ng nakakatakot na challenge, si Jrue Holiday ay angkop at bagay pagdating sa pagpapabagal ng atake ni Kyrie Irving. Si Jrue Holiday ay 6 na beses nang napili sa All-Defensive Team na madalas na ginagamit upang depensahan ang pinakamahusay na perimeter playmaker ng kalaban.